King chapter 17 and verse number 8 to 16. So di mo malimot no atong i-pray ang atong dako nga buluhaton karong Thursday and Friday, our family camp. And kung dili lang gid ninyo, wala lang gyud mas importante kayo no kuto mong gihangyo sa pag-apil sa atong family camp kay wata masayod nga panahon ang Ginoo magkigsulti kanato. Okay, so 1 King chapter 17 verse 8 to 16. Ang atong mensahe karon, the problems and the blessing in giving. So ako na lang mo basa and then tanawa lang ninyo diya sa inyong tindugan ang inyong mga Biblia, and I'm going to read it verse 8 to 16. 1 Kings chapter 17 verse 8. And the word of the Lord came unto him, saying, Arise, get thee to Sarephat, which belongeth to Sidon, and dwell there. Behold, I have commanded a widow woman there to sustain thee. So he arose and went to Sarephat, and when he came to the gate of the city, behold, a widow woman was there gathering of sticks. And he called to her and said, Fetch me, I pray thee, a little water in a vessel, that I may drink. And as she was going to fetch it, he called to her and said, Bring me, I pray thee, a morsel of bread in thine hand. And she said, As the Lord thy God liveth, I have not a cake, but a handful of meal in a barrel, and a little oil in the cruse. And behold, I am gathering 2 sticks, that I may go in and dress it for me and my son, that we may eat and die. And Elijah said unto her, Fear not, go do as thou hast said, but make me thereof a little cake first, and bring it unto me, and after make for thee and for thy son. For thus saith the Lord God of Israel, the barrel of meal shall not waste, neither shall the cruse of oil fail, until the day that the Lord sendeth rain upon the earth. And she went and did according to the saying of Elijah. And she and he and her son did it many days. And the barrel of meal wasted not, neither did not cruse of oil fail, according to the word of the Lord, which he spake by Elijah. Let's pray. Lord, salamat sa imong pulong. Thank you, Lord, sa imong mga katawhan na nakaroon. Lord, I pray that you will bless your word of God. Bless me as I deliver the message, Lord. In Jesus' name I pray. Amen. Manglingkod kamo. Now, dunay mga problema nganong kitang mga Kristohano, sometimes dili ta makahatag diya sa Ginoo. Ang paghatag dunay ni mga problema, pero ang paghatag, on the other hand, nagdala nagkanatog panalangin sa atong kinabuhing Kristohanon. Now, ang Kristohanon nga diya matinud-anon sa paghatag diya sa Ginoo in returning God's money, the tithe, the 10%, and also giving for mission. Now, medya na to makita nga ni-grow na ka ang imong gugma diya sa Ginoo. First of all, ang atong Kristohanong kinabuhi, makita nato sa atong pagtubo diya sa atong pagsimba. Unsay imong pagtanaw diya sa imong pagsimba. Sometimes sa mga Kristohanon dili ta ka murag dili kay ta faithful, di na to ang atong attendance church. Usahay dali na ta maka-absent because atong spiritual growth. Usa sa niini nga tanawan nga nitubo ta diya sa atong pag-grow in sa atong pagtuo diya sa paghatag. Now our text today is about the widow woman who trusted God in her giving. No, usa ka babaeng balo nga diin nisalig sa Ginoo sa iyang paghatag. Now si Elijah usa ka propeta sa Dios. Nagtago siya kay gusto siya ipapatay ni Jezebel, ang asawa ni King Ahab, ang hari sa Israel. Probably kini nahitabo tuig 870 to 840 BC before Christ.
So sa time ni Christ, mo isugta dito sa nahan mga 870 before Christ to 840 BC before Christ. No, sa nasod sa Israel. Niining panahon na doon ay dakong hulaw sa nasod sa Israel. Tungod kay ang mga Israelinhon nagsimba sila og Dios. Now kining babaeng balo nga mo'y gisugo sa Dios sa pagpakaon ni Elijah sa panahon sa tinggutom. Now ang Ginoo may gasugo ni Elijah nga moadto ka dito sa Sarephat kay dunay babaeng balo ang mag-sustain nimo. Now ang mga propeta, no, mga alagad sa Diyos, ang Ginoo nag-atiman nila, God will use somebody to sustain them. Namo ni atong gihimo sa church, nagtabang ta sa mga missionaries aron ma-sustain sila. Aron ang Ginoo sad, in other hand, mag-bless ka nato. Now, this one widow woman and her son, doon na say usak anak, will face the death of hunger. But because she obeyed God's command, ang siya o gayang anak, nakasurvive sila. Grabe nila nga kalisod. Dili, karon pariha nga kung wala na kay tayo karon yung murag kanong nga panahon, murag di kay ta katagamtam nagtinggutom. No? Sa akong bata pa ko sa una, madumduman ako nga kung kusog ang hulaw, walay bugas, kay init, mala ang basakan. So, lisod ang pagkaon, pero wala na nako to madumdumi na. Kamo mga bag-o pang tubo, no? Blessing na mo karon. Sa una kung ang naay motor ba? Ning motor god single. Dato na ka. Nakay kamera, basta sikata na. Karon halos na tanang tao naay cellphone, naay kamera. No? Makakauna mo bisan asa. Karon shortage ang mga isda. Shortage ang baboy. Kaya daghan ng mga restaurant, puno na. Kaya ang mga Pilipino mukhaon nag-restaurant. Sa unang panahon, wala yun adto lang sa balay. Kaya lisod ang kinabuhi. Now, siguro di kayo ninyo masabtan, wala kahit na kaagini-ini sa panahon sa tinggutom, pero ako naka-experience pa ko ani gamay. Nga akong papa saksak og saging og rice. Kay aron makakaon kami kay tinggutom. Walay baligyang bugas. Lisod kay way init, away ulan. Pero karon wala nato na ma-experience ay. Now kini nga babayhana, grabe. Mag-atubang siya og kamatayon nga tungod sa tinggutom kay wasay he cannot able to makapalit sa igong pagkaon sa iyang panimalay kay babaeng balo siya. Pero nakasurvive siya tungod kay nisalig siya sa Ginoo. The problems and blessing of giving. Number one, ato istoryahan karon ang problema. Tama na yung problema ba? Anong wala ta makauli sa atong ikapulo? No, di ba? Anong wali ta faithful sa atong paghatag? There's a problem behind it. So dapat ato ning tanawon o kaning iyang problema sad, pareha ba sa kadako sa atong problema nganong wala ta matinud-anon? Una, tanaw na to ang problema ni Elijah. Letter A, Elijah's problem. Number one, si Elijah, gigukod siya ni Jezebel. Somebody wants to destroy him. Itang mga Kristohanon, remember this, ang yawa gusto mo patay na to, gusto mo guba sa atong relationship. No? Usa, di ta magpalabi sa atong kasuko. Dapat doon na tayo gugma. Bisan og nay nasuko, ato silang higugmaon, ato silang i-pray. Now, si Jezebel, gusto mo patay niya ang asawa sa hari tungod sa iyang pagwali sa pulong sa Diyos. Naigsoon ko sa Ginoo, hinauton ta, nga di mo masuko kung mawalihan mo sa pulong sa Ginoo. Amen? Manubag yun mo sa Ginoo ni Ana. Labi na inyong itabi, manubag mo sa Ginoo ni Ana. Now, the work of the pastor is to preach the Word of God. So, usahay sa mga atong kinabuhi, doon yung mga tao nga masuko nato. Gusto sa patay nato tungod sa atong pagsunod sa Diyos.
tungod sa atong pagkakristohanon, diya sa opisina, sa trabaho, saan na napuning baptist. Murag, because the devil, Satan, nag-influence nila, murag di sila ganahan nato because Satan knows, kung mahimot ang blessing nila, maluwas sila. So pailob lang, ampo lang, normal na sa kinabuhing Kristohanon. Wherever you are, people, they don't like you. That's the sign that you are really saved. And problem number 2, the brook chariot dried up. Itong gitaguan ni Elijah, nga dugay sa ditong nagpuyo, doon ay brook chariot, nga dito siya mo inom, doon ay raven, nga mo pakaon niya. Dito sa katago, ang sapa sa chariot na nasakop sa East Jordan. Now, God commanded to Elijah nga muadto siya sa Sarephat, kaya ang brook chariot dried up, na humala na tungod sa tinginit. So naanad siya dito siya na-enjoy na siya dito. Siguro doon na siya payag dito. Siguro may na iyang kabutang, may na iyang pagkatago dito. Pero gipahike sa Ginoo, palakaw siya. Kay moadto siya sa Sarephat, kay ang mopakaw na sa niya, ang mag-sustain niya, dili tag-iya ugmol. Dili negosyante ang mag-sustain niya, usa ka babaeng balo. Kung ikaw pa sa Elijah, makiglales ka sa Ginoo. Lord, moadto ko, babaeng balo na. Pobre man na. So ang Ginoo, makahimo siyang milagro sa mga tao nga imposibleng magamit sa Ginoo. Now, the distance between brook of Chariot to Zarephath is 85 miles. Kung ato ning ikuan sa kilometers, that 136 kilometers, kay daktaas man ang miles. No, sa Amerika miles, sa ato kilometro. No, so kilometers, how many meters in 1 kilometers? 1,000, di ba? So 136 kilometers. Kung saan man nakalayo, pastor? Kinsa man niyo nakaadto na sa Nasipit. Ato na mo sa Nasipit. Nang di pa kaabot sa Butuan. Butuan ba? Nasipit. Gikan sa Cagayan de Oro, ngadto sa Nasipit, sa sentro sa Nasipit, that's 151 kilometers. So, sumasama ni anak kalayo. No? Muna'y haiko ni Elijah. Now, ang iyang gisaligan sa pag-supply sa iyang needs, surrender na. Backslide na ang raven. Unya, pero maigsoon ko sa Ginoo, God always has a replacement. Amen? If going to trust the Lord, ayaw ninyo gunaw na, luoy mo na sa church, wala na mo daya, kay mo hawa na ko. God always gave another replacement when we obey God. Dili sa atong pag-alagad sa Diyos, I learned many things. Even in my businesses, God gave always a replacement. So, that's the blessing sa atong kinabuhing Kristohanon nga gigamit to sa Ginoo. Pero ayaw guna-una na because of you, idako ang simbahan. Because of you, naani siya. No. We are only an instrument. Ang Diyos mo'y panalangin. Kung mo backslide na ka sama sa raven, the brook chariot is dried up, doon ay replacement always ang Ginoo. Now, problem number 3. The widow was very poor. Una nga problema, somebody wants to destroy him, Elijah. Ano yung problema ni Elijah? Muna sa Kristohan, Pastor, nga naman nga daghan magyud nga di ganahan ako. Daghan man nga ingunahan. Natural na sa kinabuhing Kristohanon. God wants you to be humble. Amen? Not to fight back, but to go down and pray to the Lord. Pasag dilag dauton ta nila. Pasag dilag unsay ang gisulti nimo. Basta magpaubos lang ta sa atong kinabuhing Kristohanon. Number 2, the brook chariot dried up. Wala na. Wala na sa'y makuha dito. But God, He always
give another replacement. Number 3, the widow was very poor. Ang gamiton sa Ginoo pag-sustain ni Elijah, pag-supply sa iyang panginahanglanon, sa iyang pagkaon at tawadlaw, pobre. Nagproblema gihapon sa iyang pagkaon, unya, naapa siya. Nang gisugo sa Dios sa pagkaon niya, pobre kayo. A widow woman. Pero dato kining babayhana sa pagtuo. God, He will use somebody who have dunay dako nga pagtuo diha sa Ginoo. God, He will not use you kung wala kay pagtuo nga diha sa Ginoo, diha sa imong paghatag. Na ang gisugo sa Dios, ng pagkaon niya, pobre. No problema na. Kay kung tag-iya pa noon ni Juan, tindahan o tag-iya ni mall, walay problema kay klaro gyud. Pero ang gisugo sa Ginoo, pobre. Widow woman, galisod kay kaon. Maybe for us, it is impossible to obey God in giving for mission because we are very poor. Tanong niya, Pastor, usaw man ako pagtabang, usaw man ako paghatag, pobre man ko. Ang muhatag, Pastor, kanalang sila o kay mga dato na. Now, in that way, we have no chance sa mga pobre nga i-bless kita sa Ginoo. Amen? Amen? O sa may inyong chance nga panalanginan mo sa Ginoo, mausuwag ang inyong mga kinabuhi. If you are looking your own problem that you are poor, God is, ang itanaw sa Ginoo, even you are poor, if you have rich faith, God can use you. God can change sa sitwasyon sa imong kinabuhi. If you trust the Lord. Dili ko kaapil og hatag sa Faith Promise, Pastor, pero kay pobre ko. Kaya unsa may akong ihatag, kulang pa man. The word is that is sacrifice. Even how small what you have in your hand. Dili man gitanaw sa Ginoo ang amount, ang gitanaw sa Ginoo ang imong kasing-kasing o pila ang naan nagibutang sa Ginoo diha. Kay wala man ang gitanaw sa Ginoo kay ang akong ihatag, Pastor, 10 pesos raman na. Kaya akong kwarta, 20 pesos raman. Dako na sa Ginoo. No, di ba? Kaya sa Ginoo, nang imong kwarta o sa kalibo niya, 10 pesos ragyapon. Parang questionable na. Ayaw gimuang ang babag ang imong mga problema sa pagsunod sa Diyos. Jesus Christ is the solution of all our problems. I like the church of Pastor Sudi. Jesus Christ is the answer Bible Baptist Church. Mabanaw, kita may membro pa sa Sudi rin. Jesus Christ is the answer Bible Baptist Church. Itang taasa, no? Jesus Christ is the answer. Ang Diyos mo'y tubag sa atong mga problema. Na ato tas problema sa ganina kang Elijah karon, widow's problem. Si Elijah doon ay problema. And he asked the widow woman to sustain him, to supply his needs. Yun ang ginawa. Sige, ato ka dito, aron masulbad ng imong problema, makatago ka dito. Kaya di kina magtuo na si Jezebel nga naa ka diya gatago anang babaeng balo nga luoy kayo. Kaya nga itong una-una, sa tawahanon ng pamaagi, ang gamiton sa Ginoo, kanarang mga dato. Diba? Kung hatagay na ganing. Ano ba, Pastor? Muapil, unta ko family camp. Pero, paamang ko'y ika-apil. Di na lang ko muapil. Maulaw po mo anak sa Ginoo ay. Nga, kanan yung gibaya di ay. Kaysa una, Pastor, imo man kong gilibre. Ako mo libre, magyog ko, kay maluoy, mampugog di mo kaapil. Pero kung makahimo mong paagi, mga igsoon ko sa Ginoo, aron panalanginan mo sa Ginoo. Ha? Ingon sila, Pastor, daghan mong apil nga di magparehistro, di mo bayad, ikos pasagdi na lang na. Pero kung saan ang pagpanalangin sa Ginoo ninyo? Ha? How God can bless you o gingunan ang atong kinabuhi. Ano, sa iyo na kaayo, kung lisod mo, sa iyo na kayo, blame mo ninyo ang SLB, kung nagtrabaho mo, blame mo ninyo ang gobyerno, blame mo na, bisag kinsa inyong blame mo. I will tell you this, why we are poor?
Because there is something problem sa atong kinabuhi nga wa na fix nga problema. Ang mga tao gani nga ang ilang gusto sige silang tagaan, sige silang tabangan. Mga igsoon ko sige no dunay Dios nga nagpanalangin nato. Kung dili ka gusto nga tabangan, gusto ka ang Ginoo mo tabang nimo, and you are faithfully giving your tithes, maningkamot ka, and teach your children to obey God, to follow the Lord, magtrabaho, mag-honest, there's no reason nga di mo i-bless sa Ginoo. Right? Ang problema ngayon nga nung pobre ta, una sa tanan na sa atong kaugalingon. Gusto ta daghang mutabang nato. Christian, if you are a Christian, sa imong mga igsoon, ikaw lay Kristohanon, dapat ang Ginoo ipakita nimo ang good testimony sa imong pagka-Kristohanon. Ayaw pasagdi nga moadto ka kay mangayo ka sa imong mga igsoon nga mga dili Kristohanon. Work hard and be honest. Even the church na sa imong kasing-kasing nga ikaw mo tabang sa church financially. Because you want to be blessed by God. Dili mo ka munta tabangan ko diri. Palitan ko baboy. Usahay mingon si G. Mare, kinsa man ang mag-text niyo ko. Ayaw na lang nagbasa ha. Na mga yog baka, na mga yog baboy. Usahay ko istoraon, Brad. Ako nga pastor, ang akong trabaho pagpakaon ninyo spiritually. Ang inyong trabaho nga kamo maningkamot kamo nga makatabang mo sa simbahan. Materially, aron i-bless ka mo sa Ginoo. Pero deep in my heart, I want to help a person. Gusto ko makatabang sa tao, aron siya, mahimo kong blessing niya, murabag, kanang tubig bitaw nga, gibutang nimo sa puso, kanang sa tawag na, prime, si term na sa Bisaya, kati para makasugod siya. Pero usahay mulikay ko kung tanaw na ko sa mga tao nga murag muani sa simbahan aron mangayo og material nga things ko kinaiyagin nila. Doon mga tao nga akong gitabang, you know that? Pastor, you preach hard because I want you to learn that God is powerful and is able to bless us. Pero inyo ganing himuon ang inyong kinaya nga pagka-pobre, kay pobre ko. Ang nakalisod ninyo is your character. Amen? Usahay mo ko sa kung sa pasagdi na lang ka na, oy. Sabi mo sila, pastor, daghan mo apel sa kang pastor nga di magparehistro, di mo bayad, di ko, paapilan na ninyo, ay. Maluoy sa mga na. Pwede ka po mo apel, ha? Di na lang mo apel kay giwali man ni pastor. O nagatrabaho mo sa SLB. Naunsa mo, maulaw ka mo niya na. Di sa kumutog, wa mo'y kwarta. Kaya may magbutser lang ko ATP. Kaya kung ibayad sa camp, pabutser, biya mo. Ha? Amen? I'm preaching hard. Dili tungod kay pasakitan mo. God knows, I want that God will bless you and change your character. Ang uban, misag asa ibutang, problema yun kaayo. Misag asa nga production, problema, na pailuban na ginato ni. Kay membro naman sa church. Namingon na mo, dugay, naging ko trabaho des SLB. Wag yun ko, madato. So pagkadato ni mo, nga problema kakayo ka diya sa production. Manghawa ang mga kauban kung naa ka kay dili ka mo tarong og trabaho. Naunta blessing naunta. Usa mi istorya ko sa kong asawa mayon ko day. Sayang daghanon ta kayong opportunity pa. Nga mahimo na to ning partner kaning mga karaan. Pero lisod yung kayo gyapon kinaiya, wa gyud gyapon mausab. So doon na tayo mga problema nga dapat mausab. Amen? Amen, church? Ayaw mo kasuko, ha? Nagwali rabi ako diri. Ha? So, ang problema niya, wa sa bana, walay mubuhi niya.
Number 2, doon na siya anak nga gipakaon. Number 3, gamay na lang iyang provision. A handful of meal. Number 4, gisugo siya sa Diyos pagpakaon ni missionary Elijah. Problema ba aning suguon ka og pahatag? Anya wa kay ikahatag. So ay mo suguon mo, pagpalit nito, hamay kwarta. Ikaw na'y bahala. Sugot mo ana. Ingon ang Ginoo nga pakana si Elijah. Ang nagsulti po si Elijah, ingon ang Ginoo nga imo kung pakanon ulawa pud ana no. Nga ikaw mo adto dito nga mingon ka nga siguro ang babaeng balo nakailan ni Elijah. No, siguro nakailan ni siya nga alagad ni sa Ginoo. And God commanded it is not a problem or a burden, but it is a blessing to us when we obey. Kanang paghatag gisugo na sa Dios. Dili gina problema. Kung nakasabot ta sa panalangin sa Ginoo, o di na burden. But it's a blessing to us when we obey. Sa bugatan ng mga ni Pastor Roy, lisod kaayo may. Karon pahatagaon pag yun may tithes. Ay, kundi naman na masabtan. Suko yung gaoy. Pero sa man po ni, dita mo simba, papirma, patawag po ta sa opisina. Simba na lang taani. Yung pagsimba, walihan pag yun ta. Nautong na lang mo diha. Ha? Pero usaw man na mausab ng inyong kinabuhi, how God can bless you. Pero kung muubita sa pulong sa Diyos, there is hope nga i-bless ka sa Ginoo. Ayaw mong ingon gyud nga wa ko kaagian ng kalisod. Grabe gyud nga kalisod ako naagian. Naganay panahon mo na sila nga nung akong anak na anad na siya kaugway sudan, nalabaw nang naay sudan, kusog na siya mukaon. Kaysa una, sige migway sudan, oy. Pero that Sunday, 10,000 ang among offering. Because that's my commitment to the Lord. Lord, bahalag maburdoy ko, basta I want to give to the Lord. Because I love you, Lord, imo kong giluwas, and you promise me that you will bless me when I obey. Diya sa imong gisugo nga paghatag. Nagproblema siya. Gigisugo sa Diyos. The Great Commission is to preach the gospel into the whole world. Ato ning mahimo pinaagi sa pag-support sa atong missionaries, local and foreign missionaries. Muna gisugo sa Diyos. Ang gisugo sa Diyos sa babaeng balo, pagpakaon ni Elijah. Kana lang. Problema niya kay wa sa ipakaon kay kulang ra. Pero ang atong problema, ang atong gisugo sa Diyos karon, suportahan na to ang atong mga missionaries, foreign and local. The problem, dili paigo atong kwarta. Pero kung musunod lang ka sa Ginoo, makakita ka sa milagro. Amen? Maapil ka sa blessing sa diyang musunod ka. Number 2, the promise. And 1 Kings chapter 17 to 14 to 16. For thus saith the Lord God of Israel, the butter of milk shall not waste, neither shall the cruse of oil fail, until the day the Lord sendeth rain upon the earth. And she went and did according to the saying of Elijah. And he arose, did eat many days. And the butter of milk wasted not, neither did the cruse of oil fail, according to the word of the Lord, which is spake by Elijah. And Diyos nagpromise sa babaeng balo nga kung muhatag siya, kung musunod lang ka sa gisulti sa Diyos, ingon si Elijah, dili siya hutdan. Maluwas siya sa tinggutom, mabuhi siya og iyang anak. The Word of God in the Bible is full of promises, the Word of God. The promise of blessing when we obey His command. In Deuteronomy chapter 28, verse 1 and 2, and it shall come to pass if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God, to observe and to do all His commandments which I command thee this day, that the Lord thy God will set thee on high above all nations of the earth, and all these blessings shall come unto thee. All this blessing. All this blessing mo abot nimo kung musunod lang ka sa Diyos, and overtake thee if thou shalt hearken unto the voice of the Lord thy God. Kung maminaw lang ta sa pulong sa Diyos, all this blessing ihatag sa Ginoo nimo.
Amen? Why we cannot receive the blessing of God? Because we don't obey. We don't follow. Ang Diyos dili siya makaksayang saad. The promise of blessing when we gave. Ato makita si Elijah iyang gisulti ang promise sa Diyos sa babaeng balo. Ingon diri sa 1 Kings 17 verse 12. Verse 12. Ingon sa diri. Ngadto sa 14. And she said, as the Lord thy God liveth, I have not a cake, but a handful of meal in a barrel, a little oil of crush, and behold, I am gathering 2 sticks, that I may go in and raise it for me and my son, that we may eat, and after that, we will die. Ingon ang babaeng balo. Human na maglutoan ni Prophet Elijah, isa pastor, kasabot ka, kanirag yun ang among pagkaon. Human na maglutoan ni, mukaon mi sa akong anak, pagkahuman mamatay na mi. Kay wala na lamay lain. Pero tanaw na to, unsa ingon ni Elijah. Verse 13. And Elijah said unto her, fear not. Amen? Christian? Ayaw kahadlok. Go and do as thou hast said, but make me thereof a little cake first, and bring it unto me, and after make for thee and for thy son. For thus saith the Lord God of Israel, the butter of milk shall not waste, neither shall cruse of oil fail, until the day the Lord sendeth rain upon the earth. Buhion ka sa Ginoo, nag-ingon ang Ginoo. Wala ni gisulti ni Elijah, kay gusto lang niyang makakaon. I believe si Elijah, kung siya'y pabuton, dili siya mo adto sa babaeng balo. But because God commanded him to do, nga mo adto siya sa babaeng balo. Pero ako, no, murag ulaw kayo, no, pero dili ni magamit, siya'y gamito ni nga sa mga pastors nga unahon sila, unahon ko nyo palit sa kinan. No, it is not applicable. Why? Kaya ang Ginoo ginagsugo ni Elijah. At to kanito sa babaeng balo, ingna siya nga unahon kanya pagkaon, pero si Elijah nagtuo ko kung mahimo pa, di siya mo nagkaon eh. Una lang mo kaon. Then sunod ko, pero mo'y gisugo sa Ginoo. Ingna sila, paunahon kanila kaon, andayon sila. Aron, ako silang buhion. Hantod mo balik na ang ulan. Hantod daghan ang pagkaon sa Israel. Amen? Ang church sa Macedonia, gigamit sa Diyos sila sa pag-supply sa ilang needs. Ano makita 2 Corinthians 8:1-3. Moreover, brethren, we do you to wit of the grace of God bestowed upon the churches of Macedonia, how that in great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. For to their power I bear record, and beyond their power, they are willing of themselves. Grabe. Grabe nila nga kapurduyon, kapurbrihon, pero unsa ka ang ilang dabi nga kalipay. Na sila in deep poverty, pero ang ilang pagkamanggihatagon, grabe kayo. Siguro sa Apostol Pablo, yung sa ayaw na ko niyong tagay, kay lisod na mo, pero nakita nila ang need sa buluhaton sa Ginoo. Kung gagamit sa Diyos sa mga pobre, how much more ang mga tao nga dato, ang gusto lang sa Diyos, kitang tanan, ma-involve sa paghatag sa faith promise offering. Maybe makaingon ko mo, kamulan day hatag, kamulan diha, pero ako, pobre man ko, ayaw niya gimua nga rason nga pobre mo. Now I understand that. Usahay tinuod yun nga wala ta, pero kung hantod sa hangtod na lang po, nga mauna imong gusto nga libre ka, ug asa ka, librihon ka, tagaan ka, imo na lang ginang kinaiya, higyo ka panalanginan sa Ginoo. Dapat maning kahamot nga doon na tayo ikatampo sa buluton sa Ginoo. Kung mukuyog mo, kung naamoy mga gisabutan, maghimo ba mo og puso, maghimo ba mo og dalan sa inyong komunidad. If you are a true believers, ayaw pagpakauwaw nga ang ikuban muamot, imong silingan niya, ikaw di ka muamot.
Doon na kay dadunggan ng mga Kristohanon nga grabe kid guys stingy. Kung kaon, manumboy mga pastor. Pero kung muamot, marag, stilan gayod. Sa Katoliko pa, makapanguros ta. Mao na'y rason nga di ka panalanginan sa Ginoo. Amen? Kung amot sa kag-apil. Pila may amot ng to, Brad? Wala man ko'y kwarte, Brad. 100 din yung amot. Pwede 30 lang ako. At least nakaamot. Grabe naman kamo mga young people ha. Si Juan Pastor, di gina siya mo amot. Pag abot ito, maligo mo swimming pool, lalakaon na mo niya, wag yung amot-amot. Wag yun. Pag snack mo, kuyog ko, wag yung amot. Yung mara bagway mga kwarta, pagkauwaw lang mo, kung naluwas pa pagka mo. Di ko mo toog nag-opering mo, di kayo mo mukhaamot na ng mga lakaw mo. Kaya ako naman lang itanaw yung opering. Now, importante kayo, no? Ipramisan ta sa Ginoo. Malakay chapter 3, verse 8 and 9. That's the promise of God. Katapusan, the price. Ang price of obeying God's command, doon ay presyo. Doon ay mahalaga ang pagsunod sa Diyos. Ang babaeng balo sa permiro, ning balibad siya. Ning balibad siya, tanaw na to, in 1 Kings 17, verse 12. And she said, as the Lord thy God liveth, I have not a cake, but a handful of meal in the barrel, and a little crush of oil, and behold, I am gathering 2 sticks, that I may eat, and raise it for me and my son, that we may eat and die. And Elijah said, fear not, go as thou hast said, make me a cake thereof, sa himuay ko. Ang gingon ra ni Elijah, ayaw kahadlok. Ayaw mo kahadlok pagsunod sa Diyos. Amen? Dapat di ta mahadlok musunod sa Ginoo. This woman obeyed God according to what Elijah said unto her. In 1 Kings 17 verse 5. Kining widow woman, taas ning IQ. Bright ni siya. Yun siya, kung dili ko musunod sa gisulti sa alagad sa Diyos, matay ko. Kaya wa na ko'y pagkaon. Ya, ini guman ako kaon na ni, wala na, patay ko. Pero musunod ko, unahon ako siya, dunay chance nga mabuhi ko. Kaingon siya, kung ako ning buhaton, buhion ko sa Ginoo. Pero kung ako ning kaunon karon, mabuhi ko, og pila ka higayon, pila ka adlaw. But I have a chance nga panalanginan ko sa Ginoo. Kita, sa atong kalisod usahay, wala tayo chance mga sinso pa. Right? Pero, diha sa Ginoo, na tayo chance. Young people, you have a chance to be blessed by God para sa mga kalag nga mahimo kang blessing nila, para sila mahimo kang kahayag nila, imong mga parente, para mahimo kang kahayag na aron maluwas sila. But if you don't have wala di kay chance mo asinso sa imong kapurdoyon, sa atong pagkapobre, kung dili ka mosunod sa Ginoo. Maura gini atong chance. Maura gini. So kaning babayhana, taas ning IQ. Bright ni siya. Now the price of giving. Number 1, the price of obeying God's command. Number 2, the price of giving. This woman saved her family through her giving. And God always bless those people who love to give sacrificially. This woman saw the miracles of God because she gave. Ato makita in 1 Kings 17, 15 to 16, na nakita niya nga ang barrel of meal wagid mahurot. Hantod na ni ulan, hantod na anay pagkaon say. Nakakita sa milagro. Mauna nga dunay bili, dunay price ang imong pagsunod sa Dios. Dunay price ang imong paghatag. This widow woman was very poor,
But God used her and God blessed her. And she saw great miracles because she obeyed God. She trusted the Lord. Maybe dili ka makasunod sa sugo sa Diyos because we have our own problems. But our God gave us a promise that when we trust Him, we can see His miracle like this widow woman. No? So ang atong kinabuhi, makita nato ang blessing sa Ginoo kung musunod ta sa Dios. God asks you to give for His work. Dili aron kuhaan ta. Duwa ta mo hatag aron maparoday ta, aron kuhaan ta. Apan aron dugangan ta sa Dios. God is waiting for us to trust Him, to obey Him. God wants to bless us all para mahimot ang blessing sa uban. So naara nato, itay nagbuot sa kaugalingon nato, whether we obey God or not. Kaya nigabot sa Ginoo, manubag ta sa Ginoo. Amen? Daghang salamat. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you, Lord, sa imong faithfulness. Salamat sa imong pulong, Ginoo. Nakakita gid mi, Lord, unsa gid katinod ang imong pulong and blessing us materially. Lord, salamat kayo ug padayon ko nagpray nga ikaw magabless sa imong katawhan as we follow you, as we obey you. Help us, O Father, that every members of this church, they will open their eyes, O God, and they will see unsa gyud ka panalangin, Lord, musunod minimo. In Jesus' name I pray. Amen.